Tuloy tayo sa balita, sa transportation muna tayo at travel, at road safety, at environment. Ayan. Ito po, inutusan po ni Land Transportation Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao ang paghahain po ng show cause order laban po sa isang rehistradong may-ari at rider ng isang motorsiklo na nakuhanan po ng picture at ipinost po sa social media habang nagmamaneho ng walang suot na helmet, nakatsinelas, parehong bawal po yan, at nakasuot po nung uniforme na may nakasulat sa likod na instructor. Ayan. So agad pong nagsagawa ng verification ng LTO upang matukoy yung pagkakakilanlan po dito sa rehistradong may-ari at dun po sa nagmamaneho nung makuna ng litrato itong motorsiklo. Matapos pong matanggap ng ahensya yung litrato na nagpapakita po ng paglabag sa batas trapiko, walang helmet, nakatsinelas. At ang medyo mabigat po dyan, nakasuot po siya nung kanyang uniforme na may tatak na instructor. So, may ibig sabihin po yan. So sinagawang verifikasyon, napag-alaman po na ang rider ay isang instructor ng isang driving school. Driving school instructor pala ito. Agad po nag-issue ang ahensya ng show cause order na nag-uutos sa rehistradong may-ari at sa rider na humarap po sa Intelligence Investigation Division ng LTO. Nag-set po sila ng kung ano araw, anong oras po dapat pumunta para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa kasong reckless driving, paglabag sa mandatory use of motorcycle helmet, may helmet law na po tayo, at sa pagbabawal po ng pagsuot ng tsinelas habang nagmamaneho po ng motorsiklo. Ang tagal na pong batas yan, panahon po ni kaibigang Alberto Swansing. Kailangan din niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ideklarang improper person to operate a motor vehicle. At kung hindi ka tanggap ang kanyang paliwanag ay pwedeng magresulta po yan sa suspensyon o pagbawi po ng kanyang lisensya o pag-revoke po ba. Bilang bahagi po ng sinagawang investigasyon, agad din pong binigyan ito ng 90 days na preventive suspension ng kanyang driver's license, yung rider po. At inatasan po siyang isuko yung kanyang physical ID. Nilagay din po sa alarma ang naturang motorsiklo pang matiyak na hindi ito magagamit o makapagsagawa pa ng anumang transaksyon sa alinmang tanggapan ng LTO habang ginagawa po ang investigasyon. Samantala, sinailalim din po ang naturang instructor sa preventive suspension bilang instructor upang hindi na, para matiyak na hindi na po siya makakapagturo habang dinidinig po ang kanyang kaso. Ayan. Wala tayong sinasanto sa pagpapatupad ng batas. Maging empleyado man ito ng LTO, driving school instructor na inaasahang dapat magsilbing huwaran sa responsableng pagmamaneho. Ang epektibong pagpapatupad po ng batas ay nagsisimula sa mga taong inaasahang maging ehemplo sa pagsunod dito. Ang kalsada ay para sa lahat at ang batas ay pantay na ipapatupad sa bawat motorista. Yan po ang pahayag ni LTO Chief Lacanilao. Muling pinaalalahanan po ng LTO ang lahat ng motorista na ugaliin pong sumunod sa batas trapiko at unahin ng kaligtasan sa lansangan. Hindi lang kayong motorista kundi iba pang mga gumagamit ng kalsada. At patuloy po na paigtingin po ng LTO ang paghigpit, ang mahigpit at patas at walang kinikilingang pagpapatupad po ng batas upang matiyak ang kaayusan, disiplina at kaligtasan ng bawat gumagamit ng kalsada. Flashback po tayo ng konti ng 2008. Noong panahon na po yun, tumataas po ang trend sa bilang po ng mga aksidente sa kalsada. At nung panahon na rin pong yun, kaunti lang po mga driving school na magtuturo po ng ligtas na paggamit ng sasakyan at ng mga batas trapiko. Kung inyong maalala, walang sapat, walang mabigat na requirement para makakuha po ng lisensya ng mga panahon na yun. Kailangan mo lang birth certificate
para lang patunayan na nasa sapat na edad ka na. Walang driving lesson, walang mga driving test pa nung panahon na yon. So gamit po yung mga standards o pamantayan ng Singapore at Japan, isinulong po natin yung pagtatayo ng Safety Driving Center dyan po sa Bikutan. Kung kayo po taga South, nakikita nyo po araw-araw yan. At yan po ay para sa motorsiklo at mga light vehicles. No? Ang mga lesson po na ginagamit po dyan nung itayo natin ay mga hinugot po yan mula po sa Safety Driving Center, Singapore Safety Driving Center, ano? At mula po sa Rainbow Driving School ng Japan. Ginamit po natin pamantayan po yan. At higit sa lahat, pinadala po natin yung mga senior instructor po dyan, senior driving instructor, pinadala po sa Singapore para mag-training ng ilang buwan. At nag-imbita rin po tayo ng international instructors mula po sa Singapore at sa Japan para magbigay po ng training sa mga magiging instructor nitong Safety Driving Center dyan po sa may Bikutan. Bago po ito buksan sa publiko noong 2010. Ayan. Naigpit po yung ginawa po nating pamantayan pagdating po sa mga instructors. In fact, nung panahon na yon, di ko alam sa kasalukuyan, pero nung buksan po yung Safety Driving Center na yan, lahat po ng instructor po yan ay hindi lang po accredited sa LTO, accredited po din sila sa TESDA, sa ranggong NC2. Noong 2012 naman, binuo ko naman itong Safety Riders Training Center exclusively para sa mga gustong magmaneho ng tama at ligtas ng motorsiklo. Para di ba? Sinuportahan po yan ng malaking motorcycle seller na Guanson, yung HQ po niya nasa Dagupan City, pero nagkalat po yung kanilang brand sa buong Luzon, Visayas at pati yata sa Mindanao. Good morning pala kay Sir Jojo, kay Sir Guan at kay Madam Jane ng Guanson. So with that said, alam na ninyo kung bakit nagpanting ang aking tenga nung makita ko itong balita na isang instructor ng driving school mismo ay hindi tumutupad sa batas trapiko. Anong klaseng driving instructor po ito? Paano po naging driving instructor kung ganito kumilos ito sa lansangan? Lahat ng driving instructor, dumadaan dapat po yan sa screening at accreditation ng LTO mismo. So paano nakalusot yung ganitong instructor? Anong klaseng screening po kaya ang ginawa at nakalusot po ito sa LTO? At yung driving school naman, kung saan siya ay instructor, paano po kaya kayo nagre-recruit ng instructor? Binibigyan po ba sila ng sapat na training at sapat na pagsubok sa inyong proseso ng recruitment bago po ninyo sila bigyan ng titulong instructor? Mabigat po yung titulo ng instructor, lalo na driving school. Kapag ganito po ang ating mga driving instructors, wag na po kayo magtaka kung bakit punong-puno po ng kamote drivers ang ating lansangan. Yan po kasi nagsisimula yung tama at ligtas na paggamit sa kalsada. Dapat tinuruan po sila ng tama para po tama rin ang kanilang pagkilos kapag sila ay nagmamaneho. Kung yung instructor, ganito rin po. Para lang po bumalik tayo nung unang panahon, yung po bang kukuha po kayo ng tambay po dyan sa kanto at magpapaturo po kayo ng paano magmaneho. Balik po tayo sa ganon. Sana bigyan din po ito ng pansin ng ating mga kaibigan sa PALAD, Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools. Lalo na po kung itong school na involved po dito. Hindi po pinangalanan ng LTO, pero malamang alam po ito ng ating kaibigang si Marilyn Alanige ng PALAD.
Ay tignan din po ninyo. Kumbaga, self-regulation naman po itong association eh. So malamang po gagawa po ng action ito para hindi na po ito maulit. Pero yung sarili niyong instructor, hindi sumusunod sa batas trapiko, di ba? Para mo nang sinabi yung mga enforcer, ganun din. Napakahigpit po natin sa mga enforcer eh. Pag sila po ang lumabag, talagang pinag-iinitan po sila. Lalo na po ang instructor. Lalong-lalo na po ang instructor. Kayo nagtuturo at tinitingala po kayo ng mga lalo na ng mga bagong nag-aaral pa lang na magmaneho sa lansangan.